Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for April 22 to 28 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Gemini. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. Para malaman nyo po kung ano po yung Sun, Moon at Rising signs nyo po, para saan ba to, para mag-benefit kayo. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. So, tandaan natin yung readings are for guidance purposes. You have your free will, use it wisely. And for private readings and spell works, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines. Link is nasa Facebook po yun, Facebook page. Yung link po nasa baba sa description ng video. And for those na gusto pong mag-share ng blessings nila by sending donation, you can do that via GCash, Maya, or using the heart, yung thank you button po sa baba. Yung number po is nandyan. Yung details po, nasa banner po, yung dumadaan na nasa baba. Okay, Gemini. Kamusta ka ba? Ano bang ganap? So we have here the 8 of Wands and Truth Be Told. Alam mo, usong umami na hindi mo kaya. Sorry medyo diretso tayo. Uso naman na kapag pagod na, aminin natin. Let's be frank, let's be honest, kung hindi na talaga kaya. Kung andun ka na doon sa point na nalulugmok ka na, andun ka na sa point na, yung tawag nating breaking point, kung nandun ka na, kailangan mo na talagang humiyaw, kailangan mo na talagang magsabi ng nararamdaman mo, kailangan mo ng mayroon ka masasandalan. Kasi ang nakikita ko nga dito, pinipilit mo kasing gawin yung internally you're still trying na ipakita na kaya mo kahit technically hindi na. Ando na yung inner struggle mo na parang gusto mo nang tumigil. Pero kasi ang ginagamit mo na lang ngayon na reason para hindi ka tumigil is yung mga taong nakadepende sa'yo. Tsaka yung gusto mong patunayan doon sa mga tao na sabihin natin ang term, pwede kong gamitin, ng iwan or nanlait or what not, or nagsabing hindi mo kaya. Gusto mo ipakita sa kanila na mali sila. Gemini, mahirap i-control ang ganitong mga klaseng emotions. Mahirap isubdue, mahirap pakalmahin. Kasi ang kinakatakot ko na pwedeng mangyari sa'yo, based sa cards mo, is ma-burnout ka o yung bigla ka nalang magkaroon ng breakdown. That's very scary. That's very wrong, to be honest. Kasi may limit tayo when it comes to our emotions. May limit tayo kung hanggang saan lang natin kaya. We have a limit kung ano yung kaya lang natin gawin at kaya natin i-hold. Gemini, you have friends. May mga kaibigan ka, may family ka. Huwag mong isipin na hindi nila kaya maintindihan. Yes, gusto mong isipin, gusto mong gawin na parang time is gold. So, kaya pinipilit mong marami kang magawa sa isang araw. But, andun kasi na, pwede din namang for a moment, hinga ka muna. Ako yung nababother para sa'yo. Ako yung concern para sa'yo based sa cards mo. Ano ba kasing crossing mo, cover mo? 7 of Cups, tsaka exchanging gift. Sino ba nang iwan sa'yo? Is this, kasi ang lumalabas dito, may nang iwan sa'yo. Pwedeng another term is, nag-betray sa'yo, na-disappoint ka, and hindi mo alam kung paano mo sisimulan ngayon. Alam mo, Gemini, siguro, hindi comforting to sasabihin ko People are like that. Normal sa mga tao na isipin nila yung pang sarili lang nila, na hindi nila iniisip kung ano yung pwede maging epekto nito sa mga taong nakapaligid sa kanila, sa mga taong concerned sa kanila. Natural sa mga tao ang pagiging selfish. Andoon na
sorry sa mga terms yung mga tipong nagtanga-tangahan ka. Pero andun kasi na it's time for you to unload. Alam mo yun, paano ko bang, ayoko maging brutal masyado para sa'yo. Kasi emotionally, bugbog ka na eh. Pero andun yung point na acceptance will be the first step. Yung tatanggapin mo na talagang, tapos na. Oo, andun yung point na pinipilit mo sanang i-revive, pinipilit mo sana na hanapan ng paraan para maging okay, pinipilit mo na magkaroon ng moment na maging maayos sa mga bagay-bagay. But unfortunately, may mga bagay talagang, hindi na talaga magwo-work. Sometimes yung pag-exchange ng gift, andoon na, they're not exchanging it eh. Kumbaga, it's more on, ano yung makukuha nila from you. And medyo kailangan mo talagang mag-detach na sa mga ganong klaseng bagay. Kailangan mo ng kumawala, kailangan mo ng bumitaw, and it's a hard thing for you kasi ang dami mo na-invest na. One of your crown desires is yung 6 of Wands, tsaka by the book. Simple lang yung gusto mo. Maibalik lang yung dati. Ibalik lang na ganito kayo, nagagawa mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, na nakapag-focus ka sa kinikita mo, na nakagawa ka ng paraan para financially, you could provide for your family, for yourself. Pero, again, may mga wish tayo na hindi na talaga ibibigay ng universe. Kasi, hindi siya healthy para sa'yo. Hindi siya magiging maganda para sa'yo. Worst, pwede pang makasira to ng plano ng universe. Pero gusto ko naman maging happy. I just want to feel contented. Yun nga yun eh. Yun yung gustong iparating sa'yo ng universe na may mga bagay na may limit. Yes, andoon na gusto mong magkaroon ng structure ulit, maging maayos ulit yung mga bagay-bagay. Pero may mga pangyayari, or in this case, mga relasyon, na sabihin na lang natin, okay na siyang ganun. Kumbaga parang sa salamin, wag na nating piliting buuin kasi masusugatan tayo. Wag nating pilitin na pagsamasmahin kasi andun pa rin yung lamat. Nawala na yung tiwala mo eh. It's time na medyo, bigat mo andun na, let's go back and learn from ano yung natutunan natin sa mga nangyari. Ano yung mga naging negative, ano yung lessons, ano yung pwedeng makatulong sa'yo para maging better. Okay, so yung foundation mo is the King of Cups and Unfinished Symphony. Well, yung pagiging malakas, minsan kailangan ilugar din natin. Kasi alam mo yun, nababother ako sa cards mo. Andun yung lumalabas din ka sa cards mo dito na there's a lot of things na hino-hold mo. Ang daming, siguro, pwedeng galit, sama ng loob, may part na napipikon, may level na naiirita. Yun yung naging foundation mo eh. Yung mga emotions na yun, na parang, maganda naman yung ginawa mo, parang ginamit mo yun na parang driving force para itama yung mga bagay-bagay. Ginagamit mo siya na driving force para mapunta ka doon sa level na, okay, itatama ko to, or this is the correct, ito yung dapat ko palang ginawa before, and I'll try to make it better again. Okay naman siya, pero hindi kasi, parang diba, yung sa mga nuclear plant, may mga nuclear waste pa din.
And ang hirap i-handle nun. So, toxic kasi yun eh. And yes, ginagamit mong drive tong mga negative emotions na to para, alam mo yun, maging drive mo. Pero hindi pwedeng laging ganun. Kasi at some point, magiging toxic to sa'yo. At some point, pwedeng baguhin ka neto sa pamamaraan na hindi mo magugustuhan. So, ano ba yung pass mo kasi? Four of Cups and Peace. Ano ba to? Specific person ba itong binabasahan ko sa Gemini? Kasi what I'm seeing here, four kasi is about structure. So, nagtiwala ka, siguro yun yung mali sa'yo. Nagkamali ka, nagtiwala ka at nagkamali ka na ang part na naging mali mo is nagtiwala ka ng lubusan. So, ang ending, hindi mo napansin na may mali na palang ginagawa. Andoon na, ang pangat ng term ginagaslight mo or psychologize mo yung sarili mo na, ay hindi, kaya na ito nagawa kasi ganito, kasi ganyan. You try to talk dun sa tao or this could be a group of people. Pero kasi andoon na hindi mo nakita yung change until na lang biglang yung change ang nangyari. Instead na umayos, naging problema. Naging surface, yung parang yun kausap mo, naging surface lang yung ginawa nilang pagbabago. Ikaw, nagtiwala ka, pero ending, ayun, boom, sumabog. Ikaw yung naipit. Ikaw yung naiwan. Ikaw yung nalagay sa alanganin. Ikaw yung nasa sitwasyon na kung saan kailangan pulutin mo yung mga nasira at try to fix it. At hindi ka pwedeng, alam mo yun, doon ka nagkaroon ng thinking na hindi ka pwedeng maging affected kasi there's a part na, yun nga, may mga nakadepend sa'yo and wala kang room for weakness. Yan, binaon mo na lang muna sa yung emotions na yun, tapos parang, sige, next time ko na lang harapin, next time na lang pagkaya. Which is wrong. I'll be honest, it's very wrong. This is your evolution ng ikaw. The Tower. Medyo hindi ko gusto talaga. The Tower and the Observer. Alam mo yung parang ano na lang. Wala lang. Ganun ang reaction. And marami nakakapansin na. Mapapansin mo din and it will start to manifest na rin na nagbabago na yung pakikitungo mo sa ibang tao. Nagbabago na kung, alam mo yun, yung detachment mo na ginagawa, nandoon na. And that's something na medyo nakakatakot on your end. Kasi, Gemini, ikaw yung house of communication. So, andoon na kapag bigla ka na nahimik and there's too much miscommunication na nagmumula sa energy mo, pwede ka mag-cause ng confusion, hindi lang sa sarili mo, pero pati sa ibang tao. Pero kasi with the card of observer, andoon na meron pa ring may pag-asa pa din na mabago mo to. Kasi andoon yung point na naghahanap ka pa eh. May parte pa rin sa'yo na naghahanap ng pwede mong mapagkatiwalaan, na pwede mong mapagsabihan ng totoo mong nararamdaman. Pero, ang taas kasi ang standards mo din eh. So, andoon na medyo, ina-encourage ka naman ng cards na ibaba mo yun, i-tone down mo, at bigyan mo naman ng moment yung sarili mo na, hey, baka naman pwede na, alam mo yun, kasi actually, ang kailangan mo lang naman dito, hindi advice eh. Ang kailangan mo lang is mahihingahan. Sabi dito sa cards, na, alam mo yung tipong, sasandal ka, iyak, or humihik. Kasi point to the hikbe ang nakikita ko dito. Na, yun lang, ganun lang. Or yakap ka lang pasandal. Advices, hindi mo siya kailangan kasi alam mo na yung gagawin mo. Then after nun tayo, laban ulit. Kailangan mo lang mag-unload. Kailangan mo lang maibsan yung bigat na nadadala mo.
Bigat ng reading, ha? So, tingnan natin. Ano bang nasa, ano mo? Physical environment, Queen of Pentacles, tsaka New Life. Isang bagay na natutunan ko, isang kwento, yung tungkol sa isang prinsipe na habang naglalakad siya sa kalsada, may nakita siyang namamalimos. Sabi, may nagbigay na ng limos sa kanya, hawak niya, tas nanghihingi siya. Sabi ng prinsipe sa kanya, sa pulube, ano yung hawak mo sa isang kamay mo? Ano po, sabi niya, yung pinalimos sa akin, sabi niya, bitawan mo. Nag-hesitate, pero dahil alam niyang prinsipe yun, at yun yung kanilang leader, sinod niya, binitawan niya. So, dalawa yung kamay na bukas sa kanya. Binigyan siya ng mas maraming limos. Mas malaki kumpara sa binitawan niya. Well, in your physical environment, letting go is needed right now. Yung pagbitaw, kailangan siya. Kasi meron mas malaking ibibigay na hindi kaya na isang kamay lang. Ang hirap magtrabaho gamit ang isang kamay lang. Subukan mo maghugas ng pinggan, isang kamay lang, di ba? Mahirap. Ang hirap maglinis. So same thing, mahirap din gumalaw o mahirap din tanggapin yung gustong ibigay sa'yo ng universe right now. Kung yung isang kamay mo nakasara. Whatever you're holding, yung mga those negative things, kailangan mo siyang i-let go. Hindi mo na mai-let go, nakakalimutan mo. No, dadali mo pa rin sa'yo, kasama mo pa rin yung mga lessons na natutunan mo mula sa mga nangyari sa'yo. You're letting go, yung grudge, yung galit, disappointment, sama ng loob. Pero Aero, paano ko i-let go yun? Patawarin mo pa sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo na naging mahina ka. Patawarin mo yung sarili mo na nagkamali ka ng mga desisyon. Kasi during that time, hindi niya alam yung ginagawa niya, yung mas batang ikaw. Patawarin mo siya. Ngayon, yung ikaw ngayon na mas matanda na, mas marunong, mas may alam, ang dapat umintindi sa nakabatang ikaw. Your emotional environment is yung 6 of Pentacles, tsaka Between Worlds. Yung transition talagang emotions mo ngayon. Transition in the sense na there are people that you will be needing to, o yung mga changes na mangyayari. So, some of you na hirap magtiwala in terms of romance, medyo babaguhin to ng universe. Nakafocus ka kasi masyado sa puro work. Ginagamit mo na escape yung trabaho para makalimutan mo or hindi mo mapansin yung mga disappointments mo. Alam mo, ginawa ko din siya before. Pero during work hours lang, after nun, hinaharap ko din. So, ganun din yung pinapala sa'yo ng cards. Face it when you need to face it. Harapin mo pag kailangan mo nang harapin. Kasi sa transition period, sabi ng Between Worlds sa'yo, hanggat hindi mo hinaharap yan, hindi ka makakalagpas sa level na yun. Kumaga pwede mong tignan to na parang pag-aaral. Hanggat hindi mo na ipapasa yung isang level, hindi ka makapunta sa next grade. Hindi mo magagawa or magagawang umangat ng baitang. Your hopes and fears is the 5 of Swords tsaka higher power. Alam mo yung minsan ano na yung point na, sige, bahala na si karma. Yeah, given, ang karma talaga nandyan, good and bad karma, hindi mawawala yan. Kasi universal law yan eh. That's the law of give and take. Kung anong binigay mo, tanggap mo. Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Totoo. They will, andoon na sila mismo yung, magkakaroon din sila ng moment ng, sila yung makakaranas ng
karma nila sa tamang oras. Pero ito kasi yung advice din ng cards sa'yo na karma will be doing its job. Gagawin niya to sa tamang oras, sa tamang pamamaraan. Pero andoon kasi na allow karma to also heal you. Huwag mong hintayin yung karma nila dahil sa sama ng loob. Iyaan mo nang yun. Kasi with the Five of Swords, andoon na ano ka lang eh, going into motion na lang eh. Kasanayan ko nang gawin to, tutuloy ko na lang. Pero you need to make a decision. Yung hope mo kasi dito na merong makapansin ng naramdaman mo, na merong mag-reach out sa'yo, merong gumawa ng way to help you. It will happen. Pero kailangan unahin mo na ikaw yung gagawa nun muna para sa sarili mo. Possible future mo is the Queen of Swords and Blessed. There's still hope. Gemini. Yung hope na pinapaalala ng cards na to is andoon na na babasagin pa rin ng universe yung concept mo, yung mindset mo, yung paniniwala mo about this. And healing will still come. Although karamihan sa inyo, mas pipiliin nyo na yung gumaling on your own. Kumbaga, ikukubli nyo. Pero mas marami sa inyo pa rin andoon na yes, you will be blessed because the universe, alam ng universe kung ano yung kailangan mo ngayon. And that is a helping hand. Expect help, expect blessings, expect touch from people na hindi mo na-expect na sila pala yung gagamitin ng universe to help you through the healing process. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes. May free will ka, gamitin mo to na maayos. So kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video. And kung maaari po, favor lang, paki-share na rin po yung ating video sa inyong mga social media accounts and also sa mga group chats nyo. For private readings and spellworks po, message po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. The link is nasa description ng video natin. And sa gusto pong mag-share ng kanilang blessings by sending donations, pwede po itong gawin via GCash, Maya, or gamitin nyo po yung heart na thanks sa baba po. Details about GCash and Maya, andyan po sa banner na dumadaan sa screen nyo. Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway, magkita-kita tayo very soon. And all the way here po from the beautiful place, beautiful mountain range of La Trinidad, Benguet. Keep safe and goodbye for now po. Thank you.